Hello Sir Paul, huwag niyo akong tutularan. Una pa lang isasabihin ko na sa inyo na masama ang droga. Huwag na huwag niyong gagawin. Ako si Jonas. May pamilya na sa kasalukuyan at mulat na rin sa kamunduhan ng mundo. Dati akong nalulong. Dati akong pariwara. Dating walang kwentang buhay. Dati lahat ay sinisisi ko. Na kesyo walang kwenta ang mga magulang ko, ang lugar ko, kaya kumapit na lang sa masamang bisyo. Kasi kapag gumagamit ako noon, doon ko nakakalimutan ang sakit, ang pighati, ang hirap. Pero mali Maling-mali. Huwag na huwag niyong gagawin yan. 1993. Binata ako niyan. Edad 19, magbe-20 na. Wala akong tinapos na matinong edukasyon noon. Second year high school lang. Tapos gumala na ako. Sumama sa mga barkada. Natutong magdroga. Natutong mag-snatch. Mag-akit bahay, magnakaw. Nagawa ko pang manaksak para lamang makapagnakaw ng pera. Para mayroong pang droga. Ganoon ako kalala. Pero isang karanasan ang nagpabago ng pananaw ko sa mundo. At heto yon. Isang gabi noon, sa kahabaan ng tundo. Pare, saan ba meron ngayon? Parang Jonas, mag-ingat ka. Maraming asset ngayon. Maraming nagpapanggap na mga nagbebenta pero mga pulis pala. Baka masilop ka niyan, pare. Talaga? Oo. Kaya maglaylo ka muna. Kahit ako kating-kati na rin Pero ayoko pang mamatay. Ngayon pa naman, hindi lang basta-basta hinuhuli. Sasabihin nila nanlaban ka pero puputukan ka na kaagad. Kaya papalamig muna ako. Tinanguan ko lang isa sa mga kakilala ko noon. Pero sa isip-isip ko noon pinagtatawanan ko siya. Ang hina naman ka ako ng loob. Ako kasi noon wala naman akong pakialam kung mahuli, mamatay o kung ano pa man. Basta ako makapagdroga. Yun nga, lahat ay gagawin. Kaya naman, lahat ng mga kakilala kong nagbebenta o nagtutulak, nilapitan ko. Pero halos lahat din sila. Sinasabi na nagpapalamig muna sila at pinag-iingat nila ako. Inis na inis ako noon, Sir Paul. Kating-kati ako. Naglalaway, nagpapanga. Hindi ako nakakaramdam ng gutom pero alam nyo na, gusto kong makatikim. Gusto kong makasinghot. Gusto kong, alam nyo na yun, hindi ko na kailangan pang ipaliwanag. Kaya pilit pa rin ako naghanap ng gabing yun. Hanggang sa isang kakilala ko, ang bigla akong nakasalubong. Pare, may alam ka bang pwedeng skuran ngayon? Napalingon siya sa akin. Sa totoo lang, ang tagal ko na rin siyang hindi nakikita noong mga panahon na yun. Siya si Eric. Kababata ko ito. Adik din ito alam ko. Pero noong mga pagkakataon na yun, ibang-iba na ang dating niya. Maputla. Hindi nagsasalita. Lubog ang mga bibig. Adik pa rin kung titignan pero may iba na talaga sa aura niya. Tagal nating hindi nagkita, Jonas Parang lumala lang. Oo na, adik na akong adik. Sabihin mo, saan ako pwede makaskor? Lumapit sa akin si Eric. Idinikit niya ang labi niya sa tinga ko. May alam akong bilihan. Diyan lang, sa dulo. May sinabi siyang mga direksyon kung papaano mapupuntahan yung tinutukoy niyang lugar at sa totoo lang, hindi ko pa napupuntahan ng lugar na iyon. Ako naman dahil sa pagka-adik, sinunod ko siya. Sige pare, salamat Pinuntahan ko yung lugar na iyon. Tondo pa rin ito at ang layo na sa lugar namin. Wala akong kakabakabang nararamdaman. Hindi rin ako natatakot kasi sanay na ako. Kahit pa may mga banta na mga silup sa paligid. Liblib ang lugar na iyon. Iskinita kung iskinita. Wala mga kabahayan o mga tao. Pero sa dulo ng iskinita na yon, may nakita ako na isang barong-barong at kinutok ko ito.
May nagbukas na maliit na siwang doon sa itaas, sapat para makita ang mata ng taong nasa likod ng nasa pinto. Bakit? Pinapunta ako ni Eric dito eh. Pwede ba ako makascore dito? Nagsarado ang siwang. Ilang segundong wala ako narinig na salita at maya-maya napangiti ako dahil nagbukas yung pintuan at hindi ko inaasahan ang nakita ko sa loob. Para bang bar, inuman. May mga lamesa, may mga upuan. Basta para talagang inuman pero ang nakapagtataka. Tahimik yung lugar. Walang nagsasalita kahit may mga taong nandoon. Tahimik lang sila at nakaupo at ginagawa ang kung anumang ginagawa nila. Ako naman, napatingin ako sa paligid at maya-maya nakuha ng atensyon ko yung pinakaharapan, yung para bang ordera ng kung anumang meron doon. Lumapit ako sa lalaking nandoon. Boss, kilala niyo si Eric? Eric? Oo, bakit? Pinapunta niya ako dito kasi naghahanap ako ng may iskuran eh. Kano bang pera mo? Noong mga panahon na yun, malaki-laki ang dala kong halaga kasi kakanakaw ko lang ng isang TV at naibenta ko yun sa malaking halaga. Bago at modelo pa ito. Inabot ko ito. Lahat yan, boss. Sige na, bilisan mo. Sige. Pero dito mo gagawin yun. Dito mo kakainin. Nagtaka ako sa sinabi niya. Pero dahil sa kabaliwan ko at kaadikan ko, umuon lang ako. Okay na nga yun eh. Kumbaga may place na ako. Sisibat ako pagtapos na. Safe pa. Mukhang bantay sarado ang lugar. Pinaupo niya ako sa isang lamesang nandoon. Malayo sa iba pang mga tao. Nangangatal na ako noon. Hapit na hapit gustong makatikim ng alam niyo na. At hindi nagtagal. Dumating yung lalaki sa harapan ko. Nagtaka naman ako kasi may hawak siyang isang plato. Tapos may takip ito. Nilapag niya yun doon sa lamesa ko. Ano to? Sabi mo gusto mo, di ba? Ayan, masarap yan. Umalis ang lalaki at tumalikod. Umalik sa pwesto niya habang ako naiwang nagtataka doon sa may lamesa. Hindi nagtagal. Nanginginig ang mga kamay ko na tinanggal ang takip ng plato. Lahat ng kabaliwan ko, ng kaadikan ko, ng pagkatakam ko sa droga, nawala sa isang iglap. Para bang natauhan ako, para bang sinampal ako ng katotohanan. Dahil ang nandoon sa may plato ay daliri ng tao, mata ng tao, ilong ng tao, may dila. May ari, lalaki at babae. Tapos may mga laman pa, sariwa, na alam ko, karne ng tao. Napasigaw ako noon pero impit lang dahil tinakpan ko ang aking bibig. Ang mga tao sa paligid ay hindi nakatingin sa akin. Abala lang sila sa kani-kanilang mga ginagawa at doon ko lang napansin na kumakain pala sila. At ang kinakain nila ay katulad ng nasa plato ko, karne ng tao. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Ano bang nangyayari? Ang sabi ko, illegal na droga. Hindi illegal na karne. Pucha, karne ng tao. Sa sobrang pagkabigla ko, napatayo ako. Napatakbo pa palabas. Akala ko ay haharangin nga ako ng bouncer. Nagustuhan niyo ba? Hindi ko siya sinagot. Pagkos isininyasan ko siyang palabasin ako. At tumakbo pa palabas ang eskinitang yun. Habang tumatakbo ay sumisirit pa ang mga isinuka ko na puro tubig lang kasi wala pa naman akong kinakain ng araw na iyon. Takot na takot ako, kilabot na kilabot ako. At natagpuan ko na lang ang sarili ko na nandoon sa harap ng simbahan ng Tondo. Nagsisisi sa lahat ng ginawa ko, sa mga kabalbalan ko, sa mga kamunduhang hinayaan kong magawa ko. Doon ko lang napagtanto na lahat ng ginagawa ko ay mali. Sinampal na ako ng katotohanan na kung hindi pa nangyari sa akin ang bagay na iyon, baka mamaya patay na ako. Kaya naman nasa piitan na. Kaya mula nung araw na iyon
Binago ko na ang buhay ko. Hirap. Ang lalim ng inahunan ko. Pero kinaya ko, nagsikap ako. Kahit may edad na ako, tinapos ko ang high school. Nagtrabaho ako para makapag-aral ng 2 taon. Vocational lang. Naghanap ng trabaho sa ibang bansa. At ngayon, Sir Paul, bagong buhay na ako. Sa totoo lang, hindi mo naman talaga kailangan ng ibang tulong. Ng kaibigan, pamilya, gobyerno. Kung gusto mong magbago, oo, makakatulong sila. Pwede, malaking bagay din, pero walang kwenta ang tulong nila kung sa sarili mo hindi mo gugustuhin magbago. Marami pang buhay sa likod ng imahinasyon na dulot ng droga. Kaya mo yan. Pero balik tayo sa experience ko na yun. Ano nga kaya ang lugar na yun sa Tondo? Kasi sa totoo lang, mula din nung gabing yun, hindi na ako bumalik sa parte ng Tondo na iyon. Sabi ng mga napagtanungan ko, baka raw si Eric naging aswang na. At yung lugar na yun kainan ng mga aswang. Kaya may mga karne ng tao na pinapakain sa mga aswang kapalit ng pera. Nakakakilabot lang, nakakapandiri. Ngayon, nasa Japan na ako. Citizen na ako dito kasama ng pamilya ko. Paminsan-minsan bumibisita ng Pilipinas. Hindi para bisitahin ng pamilya ko dahil wala na akong pamilya, hindi ko na alam kung nasaan sila. Ang binibisita na lang namin, yung side ng asawa ko. At swerte, malayo yun sa Tondo. Dahil probinsya po ito sa Kabisayaan. At sila na rin ang nagsabi sa akin na maaaring yung napuntahan ko noon tindahan o kainan ng mga aswang.